What's up guys? Diyan naman tayo sa ating makalat na lamesa. Yan, ang inyong dusty electrician ay nagme-maintenance ng dalawa nating andito hammer drill or impact drill. So yung isa nating impact drill dito is loose yung ganto niya kasi nabagsak, pero buo pa rin siya. Hindi ko lang kung paano ang nangyari, bakit lumuwag, kung nagka-crack ba o ano. Ito ay Kilat brand. Ayan, itong isang battery na to ay 3 ampere at ito naman ay 1.5. So malarate ko sa na to, quality nitong brand ng Kilat na to. So, hindi ko alam kung yung ibang brand, yung mga mas branded dito is metal tong housing na to, pero kahit na yung sa Kilat ay plastic, itong condition na to 3 years 2022 3 years 3 years nga, 3 years na sa akin tong drill na to. Walang pahinga to, lahat ng mga project ko na tuloy-tuloy is gumagana to. Screw, tapos pagbabao ng ng mga torques, pagdidrill sa metal. So nung kasi nag-upgrade ako, kumbaga battery kasi nitong cordless na grinder ng Kilat din. Yan, Kilat din yan. Ganda to, itong cordless grinder ng Kilat. Mura na, quality din. Kumbaga siya, value for money kung tawagin nila. Yung grinder ng Kilat, yung 3 ampere na battery na yan, ginamit ko to nung unang gamit ko nito is pamputol ng bolt na 16 mm ang size nung nut nya, 16 or 19, mga 19 pinutol, nakaputol siya ng 10 na bolt bago malobat itong battery. So malaking bagay kapag yung area is kaysa yung may dala kang extension na hindi naman aabot kapag yung lumalayo kasi landscape yung ginawa namin na may mga lamppost. So balik tayo dito sa drill. Ayan, yung gear niya is wala namang damage. Hindi ko na napakita yung mga naunang laman pa nito, na binabalik ko na kasi ito ngayon nilinis ko siya. So ito yung itsura niya nung hindi pa nalinis. Ito yung isang gear. So ito naman is okay pa siya. Wala siyang pasag ng ngipin. Ganun din itong ang tawag, nakalimutan ko tawag dito. Tapos itong isang to, gear din sa loob, pero to plastic, pero makunat na plastic siya. Medyo na bawasan ng konti yung trabaho nung impact drill ko nung bumili ko nito. Ronix na brand naman to na impact na 180 nm ang impact niya. Maganda ang performance nito dahil malaki ang diferensya ng presyo nito kaysa sa Kilat na impact driver. Sa presyo malaki ang diferensya, pero sa performance tingin ko tatalunin to kasi yung Kilat, ang impact nila na 250 nm yata ang impact nila. Ito kasi ang dito, itong bit yung nabili ko bit type yung dulo. So akala ko napapalitan to, nung binaklas ko yung loob is selyado yung case nya, kaya hindi na ako nag-attempt na palitan. Nag-adapter na lang ako, pero matibay kasi yung uso nya na yun, kaya hindi nasisira ng kahit naka-adapter ka lang. Nakakapit siya ng pulley ng CVT, pero hindi niya kaya magbaklas ng
ng lagnat ng tire na higpit kamay. Kumbaga mas mataas yung torque na ginamit ng paghihigpit, hindi niya kayang luwagan yun. Tapos ang problema ko kasi dito, dalawa battery nito, yun, tsaka yung isang blue na yun, nasira agad yung battery niya nung kumbaga 1 year na siya nang masira yung isang battery niya na yun. So hindi naman to bugbog na bugbog lagi sa dahil screw ko lang to ng maliliit or mga allen ng breaker na malalaki. Minsan pambutas ng step drill na yung yung pang impact yung dulo, yung hex ang dulo, mga pambutas ng step drill o yung diagonal na bit pang kahoy. Ang ko dito, biglang nasira yung isang cell ng battery na yun. So nung drop na yung voltage niya from 21 volt naging 18, hindi na siya gumana yung battery. So yung naman kasi doon, kagandahan lang doon dahil mas quality siya. Naunang nasira yung cell bago doon sa BMS niya. Hindi tulad nung sa kilat, napansin ko yung sa battery ng kilat, ito kasi meron pa ako isang gantong 1.5 ampere na sira na. Pinalitan ko ng BMS dahil okay naman yung battery. Model lang ako sa online ng mga na-order na package na agad na BMS, ay hindi tumagal. Parang siya, nagcha-charge, tapos pag ginamit mo saglit lang lobat na. Pero nung bago siya masira, okay naman yung performance niya. Hindi ko sure kung hindi match yung BMS or talagang nasira na yung battery. So ito nga pala, blower, violent blower ang tawag nila ito, violent pan, ganun. Kilat din to. Yan, medyo nabura na yung nakasulat na kilat dito. Stainless kasi yung nilagyan, nakaprint lang siya. So ito, may holster, ayan, naman holster, pero hindi siya ganong lang, baga hindi pang galawan na may laglag. Tapos ba't nagda-dark yung cam? Ito, ayan, pag ginaan mo kasi tanggal na agad. Ayan. Ay, naglag. Okay, itong blower na to, violent pan, may dalawa siyang light dito tsaka dito, mga parehong work light niya. Isang presto, ayan, isang nakapukol na liwanag, ayan, meron din siyang tapos pag diniin mo naman siya, ito namang isa iilaw, yon, ayan siya, meron siyang din pampahina, ayan, meron siyang red mode at saka strobe. Yan, na yung tawag doon, basta yun na yun. Tapos may magnet sa ilalim na kung sa working mo, pag pinakat mo siyang ganyan, naka-permis lang siya kasi 4 na magnet yan, matatag yan, neodymium na magnet. Tapos ito yung adjustan ng lakas ng blower niya. Yan, pag binuhay mo dito, lakasan yan, lakas na tumutulak. Yan, so recommended ko itong to. Maraming mga nagtatanong sa akin ito na kung anong brand tong blower na to, kasi maliit lang siya, may body bag ka dahil dala ka lagi na blower kaysa dun sa mga Gisu Life ang dala mo. Ito, napakatagal ng battery life, 10,000 milliamps ang battery, kaya ang tagal ng buhay ng battery. Tapos meron pa siyang dito, seatbelt cutter. Yan, ka emergency, gananin mo lang yung seatbelt, punit na. So yan, yung grinder natin na may maintenance din natin to, nilinis natin kasi bukas may mga paggagamitan tayo nito, medyo dugyot na. Kaya pagka malinis lagi ang tools mo at presentable, medyo
nakakaakit ng mga bagong project. Tayong kalat dito kasi ang dami nating mga binubuting-ting na hindi pa natatapos, puro umpisa. To, ano ba to? Kilat din yata ito na ano yan, na portable na ilaw. Nakalimutan ko na, hindi ko lang sure kung kilat to. Tagal na rin yan ano na rin, 2 years. Kilat meron ako ditong isa pang kilat, yung laser. Ito, alam mo, dyan lang ako may tambak. Dami ko pang tambak dito. Yan, laser na kilat. Pero pagdating sa tester, multi-tester, hindi ako gumagamit ng Inco or ng kilat. Unity ang multimeter na ginagamit ko. Ayan, medyo tambak na dyan yung lalagyan niya kasi may bago akong lalagyan niya. Yan, yung laser level ng kilat. Yan. Ako lang may charge pa to kasi nasira yung charger niya. Dahil sabi nung tao ko nasunog daw. Ewan ko kung paano nangyaring nasunog. Bumili pa ako ng bago ulit. Yan. 100% may charge pa. Ibig sabihin naho-hold pa nung battery yung charge niya. Kaso hindi pure ang charge. Kumbaga, sabi nga ni Jarvis nung chinarge siya nung bata, is questionable yung power kasi hindi pure. Joke lang. Yan, level yan. Hindi siya nagtutunog to 12 lines to. Yan 12 lines. Hindi siya kita kasi magulo malaking bagay yan pag nagkakabit ng mga pin light dahil hindi mo na kailangan magpabatak ng pise sa ceiling para makakuha mo yung skwala, kapantayan, ganun. So balik tayo dito. Ito is nasa assembly na ako ulit. Yan, papakita ulit natin mamaya pagkatapos. At baka sakaling ang kilat sponsoran tayo kasi mas bet ko yung ng kilat kaysa sa Inco. Sa Inco kasi gamit ang ko sa Inco, mga electric drill, electric grinder, electric na rotary hammer. Yan, meron ako ng electric rotary hammer, electric demolition hammer, electric na yung pinakamalaki na demolition hammer, yung 15 kg. Pero pagdating sa cordless, tingin ko maganda yung cordless ng Inco kaso masyadong pricey kasi kung sa ganung price baka na ako tulad nito itong Ronix. Kaso lang ang lang ako dito sa Ronix, nasira agad yung battery niya. Repairable naman, papalitan lang na isang cell para maging 21 volt ulit siya. Pero hindi kasi ang ganda ng nito, submersible yung niya, brushless motor niya. Kahit malubog sa tubig, wag lang yung battery syempre. Yung malubog sa tubig yung ulo ng na yan, hindi siya masisira. So mamaya papakita ko ulit yan pagkatapos ng i-assemble. Okay.